Huwag mong isiping ampon ka lang. Sa mga teleserye noon, nauso ang mga kwento tungkol sa ampon. May eksena kung saan malalaman ng bida na hindi siya tunay na anak ng mga tinuring niyang magulang. Siya'y ipinaampon dahil walang kakayahan ng tunay niyang mga magulang na buhayin siya. Pero paano kung ang kwento sa teleserye ay naging totoo? Ganyan ang nangyari sa buhay ni Ian. For 37 years, he lived his life believing na tunay siyang anak ng nanay at tatay niya. Mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang at walang kahit na anong bakas na siya'y ampon. Hindi siya makapaniwala. Pakiramdam niya'y nawala ang kanyang personal identity. Maraming tanong sa isip niya at naisip niyang sana hindi na lang niya nalaman lalo't masaya na siya sa buhay niya. Valid ang kanyang naramdaman and his heart may take time to recover. Ngunit magkaganoon man, malaki ang pasasalamat niya sa kanyang adoptive parents. Para sa iba, ang salitang ampon ay may negative na kahulugan. Ngunit kung ating masusing pag-iisipan, ang salitang ito ay maituturing na puno ng puso at pagmamahal. Sa likod ng bawat kwentong ampon, nariyan ang kwento ng mga magulang na malugod na piniling magmahal ng isang batang nangangailangan ng tunay na pag-aaruga. Hindi ba't masarap sa pakiramdam na ikaw ay pinili at minahal? Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 5, tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Sa mata ng ating Diyos Ama, tayo'y kanyang mga anak na pinili niyang ampunin. Ang lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Jesus ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Lahat tayo'y tulad ni Ian na isang ampon. Ngunit ang pagkatao natin ay buo dahil tayo'y pinili at iniligtas ng Panginoon. Kaya naman kung nanampalataya ka kay Jesus, huwag mong isiping ampun ka lang. We are God's children and that's our identity. Let us pray. Panginoon, maraming salamat na ako'y pinili mo. Thank you for giving me an identity and for calling me your own. Pinupuri kita at itinataas. In Jesus' name, I pray. Amen. Listen to Hello, My Name Is by Matthew West and sing along to the chorus part, Hello, My Name Is Child of the One True King. Tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Mga taga-Efeso 1:5. If you've enjoyed listening to this message and would like to support the ongoing efforts of this ministry, you can do so by visiting cbnasia.org/give or click the heart icon on the Tanglao app and make a donation. Thank you so much. I am Eric Totanes. God bless you.